Then, kung may compressor tester kayo at mapaandar nyo sa compressor tester, so okay ang compressor. So, saka lang kayo mag-option. Kasi baka mamaya, nagpalit ka ng board. Ang problema nyo pala, itong compressor din is nadamay or nagkaroon ng problema. So, possible makasira ng compressor katulad nung nangyari dito. Kasi once na nagkaroon ng short circuit yung board, so maaaring magkaroon ng high voltage na dumaloy doon sa ating terminal ng compressor, yung UBW. So maaaring makasira ng compressor. So kaya importante din na makagamit tayo ng compressor tester. Kasi kung okay, good day. Ayan, medyo na-busy lang tayo ng konti kaya hindi tayo nakapag-upload ng mga video. Ayan, wala akong may content pala. So, itong unit na ito is carrier inverter, no? Carrier pala. So, i-check na din dado ito kanina. So, itutuloy ko lang ngayon na i-check up ulit. So, ang naging findings niya is board. So, hindi pa niya nabuksan yung loob. Pinindings niya lang na board dahil may service siya kasi kanina. So, hindi na ako nakakapag-upload ng video dahil medyo na-busy tayo ng konti. Ayan, buhay natin. Nagagawa kami ng garahe dito dito lang, sa kabilang gate namin. Ang problema, wala kami igagarahe palang sasakyan, no? So, nagkaroon ng konting aberya yung aming sasakyan na ginagamit. Binalik namin sa kasa. Ayun. So, mahabang istorya. Saka na namin i-istorya sa inyo. Okay. So, isi-share ko lang ito. Maliit na bagay lang naman. Maliit na problema lang din naman ito. Ayan. So, based dun kanina kay Dado, yung aking technician, namamatay si compressor. Tumaandar. Namamatay si compressor. So, tingnan lang natin kung ano talaga yung problema. So, ngayon ko lang i-check ulit. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time para mag-check ng board. So, nag-check dito si Nadado at saka technician ko. Ayan. So, antayin ko lang umandar. Saglit. Okay. So, antayin lang natin mag-start. Ayan, nag-start na yung pan. Mandar yung pan ito. Ayan, siguro hindi lang natin makikita. Yun, mandar. Okay. So, problema, mandar ng bagay yung compressor, pero ayan o, hindi siya makabomba ng diretso. Yun. Halos hindi siya bumubomba. Yun. So, umandar siya ng bahagya. Ayan, namatay na. Ang isang problem para din, hindi tama palabas yung error. Kasi sa remote control makikita yung error nito eh. Kaya medyo, ito yung isang unit na medyo sinusukuan namin ng problema. Sinusukuan. Talagang more on replacement ng board ang ginagawa natin. So, i-check lang natin yung loob para makita natin. Papakita ko rin sa inyo. May mga board pa kami dito na ganito rin. Ito, nandito. So, hindi pa yata. Ewan kung nag-response. Okay, so buksan ko lang muna. Medyo familiar na rin siguro yung iba dito sa unit na ito. Napakaliit to. Kayang-kaya na ng isang maliit na tao na ikabit, install. No, so napakaliit. Magaan. So, mabigat pa yung bag ng anak ko eh pag pumapasok. Ayan. So, ganito ang loob niya. Ayan. So, ang board niya is mamaya papakita natin. Kakalasin ko lang para makita natin yung loob. Para mapamilyar lang tayo dun sa loob. So, hindi na natin ma-repair. Medyo mapamilyar lang kayo dun sa itsura ng board.
Ayan, so tagal ko walang video, parang 8 days siya tayo. Hindi kami nakakapag-video dahil nasobrahan ng pagka-busy. Ayan, gagawin na natin ito para masaya. Ayan, so ganito lang yung buhok. Natumba yung takip. Okay. Ayan. So napakaliit. Kalasin na rin natin pala itong board para makita nyo. Bago pa, no? Ha? Bago pa. Oh, bago pa talaga yung unit eh. Kaya, ayan, tingnan natin. So si Dado nag-check nito kanina. Hindi ko alam kung ano yung naging final para sabi niya board. Pinaandar niya lang. So hindi niya na yata binuksan. Ayan. So subukan na lang natin siguro na kasi ito yung mga problema na ano eh. Minsan board ang nagiging findings, pero kadalasan talaga board. Minsan compressor. Pero before naman kami gumawa ng or mag-replace ng board, kulit po. Sinisure namin na board talaga. Kalasin ko lang na lahat. Ayan. Tanggal. Napuksan na rin pala. Ayan. So ito lang yung board niya. Ganito lang kaliit. Okay. So, meron tayong ginagamit na compressor tester. Ayan. So, ito pa rin yung ginagamit natin. Nakita nyo na naman loob dito. Doon sa magtatanong kung ano laman ito sa loob, tingnan nyo yung video yung nilabas namin nung huling labas namin na video. So, yung ginamit namin na pang-convert doon sa 2 HP na ano yung pang sasakyan na aircon. So ganito lang din yung nilagay namin sa loob. So okay naman. Napaandar naman namin ng maayos. Ayan, kakabit ko lang itong compressor. Yellow. Okay. Para sigurado tayo kung aandar ng maayos si compressor. Bigla natin ng konti. Yun. So, ang bilis umandar ng compressor. Oh. Yan. Tingnan natin kung bubomba na. Yun. So, okay. So, good ang ating compressor. Yun. So, sure tayo na ang ating compressor is working, maayos. So, pwede tayong magpalit ng board lang. Kasi sure tayo na board ang problema. Kasi sa ganito, na board, bihira lang ang nare-repair eh. Na nasusolusyon na natin. Sandali ah. Ayan. Okay. So, yung board, kalasin lang muna natin para makita natin kung ano yung possible na naging problema. Pero yung ganito kasing board, sabi ko nga sa inyo, bihira ang nare-repair namin or bihira din talaga yung napapatino namin. So, isa-sample ko yung isa dito. Hindi ko lang alam kung bakit ganito ang naging issue nyo lagi. Ito rin yan eh. So, mapapansin nyo, nilinis ko na ito. Sumabog oh. Yun. Itong section na ito. Portion na ito. Kalasin natin. Papakita ko sa inyo loob kung ano yung mga nagiging sakit niya. Pero sakit talaga ito. Sa lahat yatang unit, ito na ang sakit eh. Ito naging problema. Kalasin natin ha. Yan. Yan. Medyo
Ito ay galing pa ng probinsyang board na ito. Kaya lang, napadala na dito. Ayan, oh. Alam niyo na yan kung ano yan. Langgam. Yan, oh. So, kapag pinasok siya ng langgam, usually, nagkakaroon ng short circuit, pumuputok na yung board. So, kapag kaganyan, totally talaga wala na. Kaya sabi ko sa inyo, bihira ang nare-repair namin na ganitong problema. Kadalasan ganyan, kung hindi man siya pinasok ng butike, ipis, daga, langgam. Pero yan ang nagiging issue. Oh. So medyo may kamahalan ng board na to eh. Yan. So kakalasin natin ito. So ito findings natin dito, board na din. So hindi ko rin sure kung talagang mariremedyo natin. So sa mga sensor naman, sa mga ganitong bago, bihira ang nagkakaproblema sa sensor. So ang sensor niya is common lang din naman na value, isang 40 at saka isang 8. So yun yung common na masusukat nyo. Nasa 40K. So yun yung pinakamalapit na value. Yan. So yung 40K is yung nakakabit sa compressor. Usually dito nakakabit yan ha. Ito yung pinakamataas na value na makukuha nyo. Yan. So hindi kayo malilito sa pagkakabit ng sensor. Yan. Okay. Kasi na natin lahat. Ayan, 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 no? Ayun. Salarin. Ayan, nasa salarin. Nakita nyo na. Sino to? Si Lizardo. Okay, ayan, no? Tingnan nyo yung tama sa likod. Okay, so walang kaduda-duda. Yun pa rin ang naging salarin. Halos lahat ng dumating sa amin, kung hindi ipis, daga, butike, langgam. So madalas, hindi na talaga napapatino. Bihira na rin. So sa ganitong issue, ito medyo hindi natin masabi kung mapapatino pa natin. Pero itatry pa rin namin kung ano yung magagawa namin. Ayun o. Kawawa naman yung butiki. Eh, wag mo. Kawawa yung butike. Dahil, syempre, may pamilya rin to eh, no? Pero kawawa rin yung may-ari ng aircon. May pamilya din yung nagugutom eh. So, wala tayong magagawa na dito. Susubukan na lang natin. So, siguro, update ko na lang kayo kung magagawa natin ng paraan. Pero sure tayo na ang naging problema natin is outdoor board. So, dahil pinaandar nga natin, so, dahil doon sa meron tayong compressor tester na ginagamit, so kahit pa paano, sure tayo na good ang compressor. So ang problema na lang natin, itong outdoor board. So medyo masakit Kuya Eddie ang nangyari. Okay, kakalasin ko na ito. Okay na tayo. So sa sensor naman, okay, sabi ko nga sa inyo, hindi kayo malilito, common lang din naman ang sensor na ginamit niya. So dalawang sensor lang, yung nandito sa high temperature sensor yung nakakabit sa compressor. So 40K din ang value na nakukuha natin. Ito yung pinakamalapit. Then ambient sensor lang ito. Yun. So ang value niya is nasa 8K ang pinakamalapit. Okay? So common lang. So kapag nag-check kayo, syempre check na lang ulit natin si sensor kung good yan. Then, kung may compressor tester kayo at mapaandar nyo sa compressor tester, so okay ang compressor. So, saka lang kayo mag-option. Kasi baka mamaya, nagpalit ka ng board. Ang problema nyo pala, itong compressor din is nadamay or nagkaroon ng problema. So, possible makasira ng compressor
Katulad nung nangyari dito. Kasi once na nagkaroon ng short circuit yung board, so maaaring magkaroon ng high voltage na dumaloy doon sa ating terminal ng compressor, yung UBW. So maaaring makasira ng compressor. So kaya importante din na makagamit tayo ng compressor tester. Kasi kung sa tester lang mismo, yung analog or digital tester, hindi natin kasi makikita kung problema nung compressor or shorted. Kasi mataas talaga yung resistance ito. So, ayun lang ang pwede natin gawin. So, talagang magre-replace tayo ng board. So, kailangan lang natin, ma-sure natin na walang problema si compressor bago tayo magpalit ng board. So, mahirap kasi medyo may kamahalan din kasi itong board niya na ito. Kung bibili ka agad tayo, tapos ang compressor pala is tinamaan din. So, syempre, hindi natin ito maibabalik sa supplier. Ayun. So, mas lalong kawawa. Kaya, ito yung ginagawa natin. Chine-check muna namin si compressor before natin orderan ng board. And tingnan natin kung i-go signal pa nila. So, tingnan nyo na lang din yung ganito. So, sa mga may mga ganitong unit pa. Ayan. So, sa mga ganitong unit pa na maayos pa, working pa ngayon, so baka pwede nating, teka, may advice lang din natin sa kanila. Teka, tutornilyo ko lang muna ito para masilip natin ha. So, sasamantalahin na natin yung may mga ganitong klaseng unit or kahit dun sa ibang brand na unit. So, alam nyo na kung ano yung kalaban natin, hindi lang dahil doon minsan sa... Ang nagiging issue pa pala namin dito, minsan yung mga naglilinis ng aircon, so pinag-aabutan sila, hindi nila napapansin, meron na palang mga ganyang klase, then mga ilang araw lang, nagre-react, nagkakaroon ng problema. So, pumuputok doon sa mga technician. So, sila ang pinag-aabutan na akala ng customer is nasira nila. Pero, ang tunay na issue ay nagkaroon pala ng butiki or nagkaroon ng langgam. May natutulog palang butiki. Tapos, nung nilinisan, nagising. Okay, gumalaw. Gumalaw. Eh di ngayon. Nag-short ang board. Yung kwento. Ayun talaga. Okay. Eh kasi may kwento yan eh. Kala mo lang si Pagong at saka si Sino? si Ugoy. Ayan. So, ito kasi nakatakip. So, makikita nyo na itong takip Dito, meron pa yung nakalagay pa na dito. Tinanggal pala ito ni Dado. Yan, nakalagay yan siya dito. So, pwede nyo siguro, yung may mga unit nito or dun sa ibang, kahit sabihin natin ibang brand, na magagawa nyo ng paraan, kung katulad nito na nakita nyo ito. So, lusot, si Butike, si Ipis, nakakadaan. Baka pwede nyong lagyan ng, merong ginagamit, aerotape. Pwedeng idikit dito. Aerotape. So, hindi naman siya ganon. Kahit matakpan nyo ito ng buo, or matakpan nyo yan, nakakasingaw pa naman yung init natin dahil yung heatsink mismo nandun sa likod. Ito, Ayan. So, meron pa ditong butas. Ito, Yun. Dito sa ilalim, meron pa rin. So, kahit sana yung butiki lang, yung langgam talaga, wala tayong magagawa dyan. Sumisiksik yan Pero yung butiki sana, katulad ng issue na yun, magawa natin ng paraan. Doon sa may mga unit pa na ganito, kung gusto nyo lang, lagyan, o may oras kayo, magawa nyo ng paraan, kahit mga aerotape lang, para walang daanan, papasok. So, hindi naman pwedeng dito lang, kailangan talagang kalasin yung takip sa harap. Kasi, kung naglagay nga kayo dito, ang problema niya naman, lulusot naman siya dito sa harapan na ito. So, useless, di ba? Malaki pa rin ang butas, hindi nyo naman pwedeng takpan yun. So, ang option talaga na pwede, na magawa ng paraan lang sana, para lang maiwasan ng konti. So, dito naman sa likod, wala namang gaano Dito sa gilid, kung nakatakip dito, ito, pag naka-assemble siya, wala din. So, dito, kapag nakatakip ito, merong konting butas. So, lagyan nyo rin ng aerotape siguro. So, yung aerotape, doon sa hindi technician mabibili sa mga aircon supply, yung mga aircon part supply, yung aerotape. Or, pwede rin siguro duct tape. Ayun, kaya lang yung duct tape kasi baka mamaya dumapat doon sa mayroon kayong
madikitan na part ng aircon, so gamitan nyo ng duct tape, so magkakaroon ng contact yon, baka masira na ang board nyo. So aero tape na lang kasi ano siya para siyang parang ganito lang siya na foam na may tape siya na dinidikit, so pwede naman siya. So ayun, yun lang ang pwede natin gawin siguro na para maiwasan ng konti sa katulad nito na naging sakit ng ulo, yung butike nandun pa and natutulog pa hanggang ngayon. Siyempre kawawa din dahil may pamilya rin yung butike. Siyempre mas kawawa yung may-ari ng aircon dahil gagastos siya ng humigit kumulang malaki-laki, no? Double digit mo, double digit no ang presyo. Okay, ayan, okay na tayo. Ayos na. So ito nilanggam, kaya hindi na namin na-advise, talaga sabog siya. Langgam naman ang naging kalaban niya. So itong isa is butiki naman ang naging kalaban. So napakalaki, napakadami. Minsan pinag-aabutan yung technician, nakala nasira ng technician, pero ang nangyari is nagising lang pala yung nagtatagong engkanto doon sa loob ng aircon. So gumalaw, nagkaroon ng paggalaw, so nasira ang aircon. Ayun. Okay na tayo, no? Wala na kayo dadagdag siguro. Yun lang, takpan lang natin yung mga butas-butas dito na possible madaanan ng medyo malalaking engkanto na pumapasok doon sa board. Or doon sa mga langgam, mahihirapan tayo. Pakiusapan nyo na lang yung mga langgam sa inyo na huwag niyong papasukan yung aircon nyo. So wala na, sakit na sa ulo talaga. So hindi ko lang alam bakit gustong puntahan ng mga langgam at ipis at daga at saka butikiya. Malamig daw eh. Malamig, mainit nga ito eh. Yun, may pan. Ayan, okay na, ayos. So humaba na ang videos natin. Okay, so ano ba kailangan ko pa sabihin? Okay, so medyo nabibisi lang kami, kaya medyo hindi kami nakakapag-update din, hindi kami nakakagawa ng video dahil nagagawa kami ng, papasilip namin siguro sa inyo yung ginagawa naming garahe doon sa may puno ng mangga dito. Mahalata naman nila eh na mga viewers mo kasi pumuti na yung buhok mo eh. Namuti buhok ko. Kasi may dahilan yan eh. May dahilan dahil doon sa, okay. So shoutout pala sa taga Mitsubishi, Purview, Gateway Motor. So shoutout po sa inyo. Baka naman pwedeng pakisolusyon na yung ating munting problema. Puti na buhok mo eh, no? Namuti ng buhok ko sa inyo. Okay? So walang magamit na service yung mga anak ko sa school. Baka naman pwede na para hindi na tayo mapagalitan ni Marites. Ano? So ayan naman natin umabot doon sa nagagalit si Marites. Na sinugod kayo ni Marites. Bahala kayo. Ayan. So konting problema lang naman. Kapalitan lang naman ng bago ulit. So yun lang naman ang hiling natin. No? Replace ng bagong sasakyan ulit. No? Galing no? Bago. Ayan. So 3 weeks pa lang naman yung ating sasakyan. Nagka-problema. So, manting problema lang naman. Update na lang namin siguro kayo kapag hindi pa nila binigyan ng action. So, ayaw naman natin idaan sa ganito yung problema. Baka naman pwedeng pag-usapan ng maayos. Ano? Okay? So, sasarilinin na lang muna namin yung galit namin. Ano? Ayos! Okay! Sir, Ay, yes sir. natutulog ka na? Di ba naman sir? Tinawagan kita kasi yung unit mo na carrier, ginawa ko lang content sa video. Ano palang problema nito dyan sa inyo? Ano ta, disgrasya o ano? Hindi po siya, ano lang siya. Kasi, mag-iisang taon na yun, pero nakasasabihin pa yung nagagamit. Oo. Ngayon, nung gamit doon nila nung last lang, Oo. hindi nga gumagana, kaya lang walang lamig. Eh, pag-check namin, kung pumunta kami, hindi gumagana yung yung kompreso na. Umaandar siya, tapos nawawala. Hindi niyo binuksan ang board nito, no? Ay, anong sabi ng may-ari sa inyo? Pinapapalitan ng board? O ano? Hindi naman. Bali, sabi niya, baka kayang
kayang gawin, nagawa ng paraan. Oo nga eh. Ay, napag-usapan nga namin. Actually, ginawa na namin ng content video. Kanina, nireview lang namin yung unit. Okay. Tapos, nabanggit niya nga, ewan ko lang kung tama yung ibigay na price sa'yo. May kamahalan ng board eh. Magkano kaya? Papatingnan ko, baka mali yung naibigay na price sa'yo, pero mataas pa rin eh. Alam ko, nasa mga more or less 14 plus yata. Pero titingnan ko yung final na presyo sa Monday. Napag-usapan lang namin kanina pagkagawa namin ng video. So, ang problema nung unit mo talaga, may butiki sa loob. Ay, patay. Oo. Ayun, makikita doon. Pa-review mo yung video ginawa namin. Ewan ko ma-upload namin. Ayan. So, Hindi, para may proof ako, boss. yan. Buti yung problema. Sige, boss, ayos yan. Okay. So, isama ko sa video tong conversation natin ngayon, ha? Sige. Para alam din ng customer mo. Kasi, baka mamaya i-shoulder nyo to. Oo nga. Hindi. Ayan, Papakita natin yung big butike. Yan. Ayan ba itong tinawagan mo? Messenger? Hindi. Hindi pala. Kala ko messenger. Papakita ko rin sana sa iyo eh. Okay. So, ipapaano ko na lang, ha? Ayan, ito. Tapos yun. Sige, boss, tama yan para Yun yung marking. Tapos, Ito. magkano, boss? Paano ko sa iyo ng hindi Monday update kita sa price. Baka nagkamali ng price yung supplier kasi sabi ko bakit ang mahal nung presyo. Binigyan ko na siya ng presyo nun. Presyo ng unit eh. Pinorward ko nga lang sa kanya yung binigay yung presyo. Okay. So papa-review ko yung price ng ng parts. Pero tingin ko hindi na rin natin mariremedyohan dahil yung butiki medyo parang kamamatay lang ng 1 linggo. Ayun. Fresh pa. Hindi na. Nakalansay na eh. Medyo pakalansay na. Papasoko na lang natin. Papa-autopsy namin kung mga ilang days na to. Ha? Sige. Balita kita sa Monday ng siguro bago mananghalian. Baka mabigyan kami ng final price nito. Baka nagkamali sila ng price dito kaya sobrang mahal yung naibigay sa'yo. Okay, sige, boss. Sige, sir. Tulong na lang po, ha? Okay. Oo, kasi parang presyo nun ng bago. Oo nga eh. 1 HP lang. Oo, 1 HP lang pala yan. Okay. Sige, sir. Inabahala ko yung pagtulog. Okay lang, boss. Okay. Boss, Sige, sir. Nakarating na din namin. Okay lang kami din nakagawa ng video dahil nagagawa ko ng garahe kaya nabisi ako yung mga tao ko nag-check dito. Ng board. Okay. Oo. Sige, sir. Salamat. Okay. Sige. Okay na. So, ayan. So, yung problema pala is hindi ko alam kasi parang baka i-charge pala sa kanila dahil 4 times pa lang nagamit. So, ayan may butiki siya sa loob talaga. So, ang kinasira ng unit is hindi naman human error. Butiki error. Butiki error. Ayan. So, makikita nyo naman yung tama talaga. Ayan nandito pa yung bakas. Katas niya. Katas ng Katawa. butike. Ayan. So, wala. Maawa man tayo doon sa butike. Makakaawa rin yung may-ari. Okay. So, okay na tayo. Dinugtong lang namin yung video dahil anong tawag dito? Napag-usapan namin kanina, mali yata yung na-price. Parang mataas yung presyo eh. Sabi, bakit ang mahal? Ako hindi ko naman pansin. Kasi hindi ko alam yung unit na yan. Ulit lang pala yan. Sabi ko, mahal yung price ng board. Baka pwede namin pa-review ulit yung price na nibigay sa amin. Sobrang mataas pala. Ayan. So, kawawa naman kasi baka ma-shoulder nila yung board ay hindi naman nila fault kundi yung kasalanan ng butike. Hindi naman Natulog sila. eh. Natulog doon. So, Nasobrahan, stay in. okay. Na-overstay. Okay. So, dinugtong lang namin yung video para lang maipakita. Okay. Ayos!